Okay, so unang punto ni Remulla dito ay katumbas daw ito ng International Warrant of Arrest. Paliwanag pa ng kalihim, ang red notice ay katumbas ng International Warrant of Arrest. Pero ang sabi naman dito ng Interpol, a red notice is not, ayan o, encircle pa natin, an international arrest warrant. O paano yan, Boying? Pangalawang punto, tama yung sinabi ni Attorney Topacio na ito ay request lamang. Ang red notice naman po ay hindi mandatory. Ito ay pakiusap lamang sa mga members ng Interpol, ng International Police na kung makikita niyo itong tao ito ay may warrant sa aming jurisdiction, baka pwede paki-arrest, no? To locate and provisionally. Ayan yung term na provisionally arrest a person. Ibig sabihin, dedepende pa rin yung kanilang pag-aresto doon sa member country. So, kahit na sabihin natin kinuha siya ng Timor-Leste Bureau, hindi po nila siya ikukulong. Alright? So, tama yun. Magpapadala si Boying ng NBI or ng otoridad from Philippines to Timor-Leste. So, nasa member country pa rin. Sila pa rin ang mag-a-apply ng sariling batas. Okay? Kung sila ay magde-decide, ay mag-aaresto, kailangan nilang magpapunta ng bureau or otoridad sa Timor-Leste. Ngayon, ang problema dito, ang sabi ay meron na raw na red notice. Aktibo nang hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders. Kasunod ito ng inilabas na Interpol red notice laban sa kanya. Nakasaad dito na siya ay may arrest warrant dahil sa mga kasong murder. Hindi ko alam kung ito ba ay ipinasa na o meron na o kailan ba o ito ay sabi-sabi lang. Kasi nung sinabi niyang meron ng red notice, sinubukan kong mag-search dito mismo sa Interpol. So kahit hindi natin ilagay yung kanyang pangalan dito ni Kong Teves, ilagay na lang natin dito, mag-search tayo dito ng wanted by Philippines. So, hanapin natin yung wanted by Philippines. Yan. So ilagay natin dyan wanted by Philippines and then i-click natin itong search. Okay, bago yan, as of now, meron tayong 6813 or 6,813 na red notice. Ngayon, itry nating i-search, no? Search natin, ha? Search. Nakalagay na yung wanted by Philippines. Search. Okay? Pagkatingin natin sa baba, hanapin natin yung sinasabi niya na may red notice na daw si Kong Teves. Ayan. Ito ang kasalukuyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa. So, hinahanap ko kung may Teves dito. Wala akong makita, to be honest. Tignan nyo, ayan. Yung una ay si Bern Aaron. Ito ay Norwegian. Ito, Pilipino naman ito, si Jasper. Ayan. Ito, babae, Pilipino, Cheryl. And then, ito naman, Pilipino din, si Oscar Paul. Ito naman, American, si Littlefield. Ayan. Ito, si Muhammad, o Pilipino. Tapos, Pilipino, si Maria Katrina. Pero hinahanap ko yung Teves, wala naman. Pero take note, sabi nga dito, no? Ayan, o. Sabi dito, halimbawa, i-open natin yung isang ito. Ayan, ito si Pinoy, si Jasper. Sabi nga dito, ayan. Sabi dito, this notice data on this website is updated every hour. So, kung sinabi yun kahapon ni Boying Remulla, bakit walang pangalan si Kong Teves dito? Pero sige, for the sake of argument, hanapin natin yung pangalan mismo na Teves, ano? Yan. Tayo, hanapin natin yung Teves. Okay, i-type na lang natin yung pangalan niya mismo. Ayan. So, John Teves. And then, punta tayo sa search. Ayan.
So pagka-search natin, tignan natin, ang lalabas ay ganyan. There are no results for your search. Period. So ano to, Boying? Fake news? Gusto mo lang pasayahin, paasahin yung sila digamo o ano? Tell them the truth, okay? Naramdaman ko nung kausap ko sila, nung panahon na yon, ay hindi sila magbibigay ng asylum. Sapagkat nung pinaliwanag kayo nangyari, ay yung opisyal na kausap ko, ay parang ganun nga ang naging inclination na wag magbibigay ng political asylum. Di ba nakakatawa lang? Sabi daw hindi daw sila magbibigay ng asylum. Eh bakit nandun pa rin si Kong Tevez hanggang ngayon?